Rosalie, meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? June ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ngang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Pero batay sa pahayag nito sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, ayon sa former President, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa pagka-mayor. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang kamay, walang pera yan. Kung Malacan, ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo, sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Ano? Ganun na lang. Ano? Apo. With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Hallucination. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Doon batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang Bagyong Pepito. Balik sa June. Oo, Rosalie, ibig sabihin ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa pagka-presidente o sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte si Congressman Pantaleon Alvarez? Silang ba yun o meron siyang kasama? Doon sa mga inilabas na pahayag ni Representative Alvarez, sa kanya nagmumula yung issue na yon na may possibility. Una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte, kabilang na yung investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging malakas na katunggali ang dating Pangulo sa 2028 elections. So sa kanya nagsisimula yung usapin na may posibilidad na pwedeng ulit tumakbo ang dating Pangulo sa 2028 national elections. Ano kaya ang batayan ni Congressman Alvarez? Kasi sa pagkakatanda ko, mula ako yung naging bata, 1987 Constitution hanggang sa ngayon,
hindi naman ako abogado, pero tanda namin yan na talagang nasa konstitusyon niya na hindi pa pwedeng mag-re-election ng isang presidente. Lalo at nakatapos siya ng kanyang term. Yung sinasabi ni Representative Alvarez nga na isa rin naman siyang abogado, no, na ang nakasaad sa konstitusyon na bawal tumakbo ay yung incumbent president o yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto dahil maaari ngang maulit yung dating nangyari na sa ilalim ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-upo sa pwesto. Ngayon, kung sakali nga na ito naman ay speculation lang, na kung sakali nga tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Duterte, bahala na anya ang korte ang magdesisyon kaugnay nito. Dahil sa paniniwala niya bilang isang abogado, yung isinasaad ng konstitusyon para sa mga incumbent o kasalukuyang nakaupong presidente, sila ang hindi po pwedeng muling tumakbo. Pero yung mga nakapagsilbi na at tapos na yung termino para sa kanya, para kay Representative Alvarez, pwede pa ulit na tumakbo ng eleksyon bilang Pangulo. Yun nga, medyo matinding question yan sa legalidad kasi nakalagay sa konstitusyon natin anytime pagkatapos ng iyong termino. Maraming salamat, Rosalie Coz.